Senator Coco Pimentel recently explained why he is opposing the insertion of more money into the unprogrammed appropriations by Congress into the 2024 national budget. Well done, Senator Pimentel, for continuing to fight for the interests of the Filipino people. Here is what he said. Hindi pwedeng gumastos ng pera kung walang batas na nag-authorize sa paggastos. Ang tawag dun sa paggastos na yon ay appropriations. Kasama dyan ang unprogrammed appropriations. So, ano ang utos ng Constitution? Bawal taasan ng Kongreso ang request ng Pangulo, ng Presidente. Pwedeng i-approve as is, pwedeng bawasan, hindi pwedeng taasan. So pagdating sa unprogrammed appropriations, kasi ang pagpresenta ng budget, ganito, tatlong chapter. Let us say chapter, gamitin na lang natin ang salitang chapter. Chapter 1, programmed appropriations. Chapter 2, automatic appropriations. Chapter 3, unprogrammed appropriations. Tatlo yan. Ngayon, lahat yan, merong amounts yan as proposed by the President. Pagdating sa programmed appropriations, 4 trillion peso proposal ni Presidente. Anong ginawa ng Kongreso? 4 trillion pesos din. So, walang problema. Pagdating sa automatic appropriations, 1.7 trillion pesos yan sa galing sa President's budget. Ano ang inapprove ng Kongreso? 1.7 trillion pesos din. Walang problema. Hindi namin in-increase. Pagdating sa Chapter 3, sa third part, unprogrammed appropriations, ano ang hiningi ng Pangulo? 281 billion pesos. Ano ang inapprove ng Kongreso? 730 billion pesos. Tinaasan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Yan ang issue ko. Yan ang sinasabi ko, hindi na pwedeng gawin. Kung ang ginawa ng Kongreso ay retain din sa 281 billion pesos ang unprogrammed appropriations, wala akong issue pagdating doon sa provision ng Constitution na bawat taasan ng Kongreso ang hinihinging halaga ng Presidente. Tandaan natin sana hindi naman ito madideny ng DBM. Pati sa unprogrammed appropriations, meron pong request ang Presidente, may level siya na request. Yan yung 281 billion pesos ang level na hiningi ng Presidente pagdating sa unprogrammed appropriations. Ang tanong, pwede ba taasan ng Kongreso yan? Siyempre hindi. Kasi nga, presidential form of government tayo, hindi pa nga tayo parliamentary system.